Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Everyday God Daily Devotion ngayong araw na pinamagatang walang hindi kayang baguhin ang Panginoon. Namula po sa talatang mga gawa, chapter 9 verses 5, at sinasabi po dito, "Sino ka, Panginoon? Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugunan tinig sa Kanya. Purihin po ang salita ng Diyos." Walang hindi kayang baguhin ang Panginoon. Dito po sa chapter 9 ng mga gawa, ang pangunahing tauhan ay si Saulo, na tinawag na Pablo ng Panginoon mula nang siya ay tumanggap kay Jesus. Bago po siya tinawag na apostol, Pablo ni Jesus ay dati pong masugid na umuusig sa iglesia ng Diyos si Pablo. Ipinapapatay at ipinakukulong niya ang mga alagad ng Diyos dahil sa pagbabahagi ng banal na salita. Wala siyang pinipili. Basta tagasunod ka ng Panginoon, ikaw ay pagdurusahin niya. Si Pablo ay miyembro po ng Sanhedrin na siyang pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo. Sa kanyang matinding galit sa mga mananampalataya, ay humingi siya ng kasulatan sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip ang mga tagasunod ni Jesus. Siya ay patungo ng Damasco noon nang biglang kumislap sa paligid niya ang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at narinig ang isang tinig na sinasabing, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino kayo, Panginoon?" ang tanong niya. "Ako si Jesus, ang iyong inuusig." Tugon ng tinig sa kanya. Mula sa sandaling iyon ay nagbago ang buhay ni Saulo. Ang puso niyang matigas na puno ng galit at napalitan ng pagsamba at pananalig sa Panginoong Jesus nang makita niya ang kanyang kapangyarihan. Sa verse 6 ay inutusan siya ni Jesus na pumasok ng lungsod upang hanapin si Ananias na siyang sinugo ng Diyos upang magpagaling sa kanya. Nang sila ay nagtagpo, ay ipinatong ni Ananias ang kanyang kamay sa ulo ni Saulo. Napuspos siya ng espiritu at muling nakakita si Saulo. Tunay na walang imposible sa Panginoon. Sa gawa, verse 17, agad siyang nangaral at nagpatotoo na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang lahat ay namangha sapagkat ang dating si Saulo na nagsasakdal sa kanila at pumapatay sa mga Kristiyano ang siyang nagpapatotoo sa kapangyarihan ng Diyos at lubusang nagbago. Ano ba ang matututunan natin sa kanyang buhay? Una, kayang iligtas at patawarin ng Diyos ang sino man o gaano man kabigat ang kasalanang nagawa. Gaano man ang galit sa puso. Ang pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoon ay mas malaki at mas malawak. Walang imposible sa Panginoon. Walang matigas na puso ang hindi kayang palambutin ng Panginoon. Pangalawa, matututunan natin ang kapakumbabaan at maging saksi tayo ng kabutihan ng Diyos. Hindi natin dapat ipagmalaki ang anumang katayuan natin sa buhay ngayon dahil walang permanente sa mundo at hindi ito ang tinitingnan ng Panginoon, kundi ang puso natin at ang pagtanggap natin sa Kanya. Pangatlo, isuko natin ang ating buhay, ang ating sarili sa Diyos at magpagamit tayo sa Kanya. Minsan, sa buhay po natin, sinasabi natin na kilala natin ang Diyos. Nasa isip, ngunit hindi bumababa sa puso. Kapatid, pakinggan mo ang tinig ng Diyos sa puso mo. Nawa ay mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Amen.